nag-isip kami ng produkto na magpipit na aangkop sa lugar namin. Ikalawa, nag-isip din kami na kung anong produkto na mag-aangkop din sa hawak namin puhunan. At ang kakayanan namin, ang technical know-how namin o kakayanan namin patakbuhin ang negosyong yon. Siyempre, habang, di ba, nagkakaedad na, siyempre parang fallback sa hindi po ba 5 pagiging employee. Tapos yung security, sige po, siyempre, baguhin ko na lang. Ako, yun lang ma. additional income. Well, siguro nasa ito, dahil maliit pa lang ako, nagtitinda na ako ng kape. At nagkuhan din ako, nagtayo rin ako ng shoe shine. Saka re-repair ako ng sapatos at my own. Of course, ang father ko nagkanoon. And high school pa lang ako doon, namimili-mili na ako ng saging, kape, etc. Para sa business. So, then nag-aral ako and by God's grace, nakagraduate ako ng engineering, na civil engineering, nagtrabaho ako sa abroad. And then nung umuwi ako, I have in mind na papasukan ko ay marketing, some sort of business but more on marketing. At yun, later on, kinuha ako sa isang construction company, Top New Intan Construction Company, na pag-aari ng tiyo ni Mrs. Kinuha ako doon para mag-work, and afterwards I came up with the idea of magsarili. So nag-freelance ako at started with sa construction, nagre-repair lang ng mga bahay kahit walang puhunan, basta pinagtitiwalaan lang, and so on and so forth, until I grow at nagpa-register ako, BRL Builders by the way, and kumuha ako ng PICAB, yung Philippine Contractors Accreditation Membership. So member ako ng PICAB. So I'm a legitimate contractor ngayon sa Pilipinas. Yeah, that's how I become a businessman. Unang-una, ang pagpili ng produkto na angkop sa isang negosyo ay i-consider natin ang lugar. Ikalawa, yung demand ng market, kung acceptable dun sa mga consumer sa lugar na yon. Ikatlo, yung source ng supply ng produkto. Mahilig kasi ako sa damit. Gusto, parang masaya ako pagka yun yung mga ginagawa ko. Yung pencil lang ma'am, dalawa, tapos yung folder divider na lang. The right business for me talaga is construction. So, kasi una ako nagsusupervise nung unang gumagawa ako nagsusupervise. Now, meron ako mga supervisor on the side, for every project. Una, ang puhunan. Dahil napakahirap mag-produce ng puhunan sa panahon ito. Ikalawa, kung saan ang source ng produkto na yung ibebenta at kung paano mo siya i-market. Ikatlo, pag-aaralan mo kung ano ang mga alatuntunin o batas ng gobyerno na angkop sa produktong yon. Pangapat, kung yung sa manpower mo
kung aangkop sa produktong yun. Okay. At saka yung kukuha ka ng pwesto, tapos hindi mo alam syempre kung mag-click yung market mo, yung ano yung i-offer mo sa mga customers mo. Tapos tsaka sa tao, kung sino ba talaga yung right people na ilalagay mo sa outlets mo. Syempre hindi ka naman lagi nandun. Hindi mo naman sila lagi na hands-on kasi nga bali employee nga din ako. Kaya yun yung mga pinaka-risk. The effort is nung magtayo ako ng business, wala akong talagang kapital. So, tiwala lang nang humihingi ako ng down payment sa mga client. Pero, para nung ako ay magpa-register na at lumalago na ako, I also ask other people to give me loan, no, para yung capitalization ko until nung lumalago na nagkuhan pa rin ako ng sa bangko. Nag-ask ako ng loan sa bank for my capital, no. Habang lumalago kasi yung kikitain mo hindi sapat talaga ng kagad, so kailangan mo ng inflow of capital ng backup. So I use bank and other people, mga kaibigan ko, kakayaran ko sa kanila. So effort, documentation. So also nung bandang huli, dati nung freelance pa lang ako, hindi pa ako nagpa-register, pero nung pa-register na ako, ay siyempre kailangan ko ng documentation, lahat ng legal papers ay ginawa ko kasi importante yun, katulad ng mayor's permit, register, pagpa-register ka ng pangalan mo sa DTI kasi single proprietorship, BAR, SSS, and all government offices na kailangan magpa-register ka kasi dahil we are dealing with people also. So, ano pang effort? Well, there were times na talagang it's not easy na supervise ng mga maraming tao kasi my construction is people-oriented kasi ang mga taong nagtatrabaho dito ito yung mga laborers, yung mga skilled na so, kailangan ang effort yan talagang kailangan marunong ka rin makibagay sa kanila. Yun, siguro yung masasabi kong efforts na kinailangan ko. Number one, sa pagpili ng produkto, yung isipin na kung ano ang demand sa lugar na yon. At sa produktong iyong ibebenta, kailangan pumili ka rin ng source para ang cost ng iyong pagbebenta ay mababa at makibebenta mo siya ng mura. Ikatlo, yung gagamitin mo, yung tinatawag na cost of money, kailangan mababa rin ang interest para sa ganon bumaba ang iyong kapital sa isang produkto. Siyempre, dapat, ang store kasi, lahat ng store dapat mayroon kang na i-offer. Yung hindi mo makikita sa ibang store. Kung meron man, dapat may malayo-layo sa'yo, gano'n. Tsaka pricing. Yan. Customer service. Yun mga dapat kakaiba. To me, ang nasa puso ko sa business ko is satisfactions of the customers. So, how I manage to be competitive, I make my customer happy. Of course, yung price din, no? Kailangan competitive din yung price mo. It's not too high, pero hindi naman masyadong mababa na baka ka malugi. At hindi ko hinahangad yung masyadong malaking kita.
ang tinitingnan ko dapat yung mga tauhan ko may trabaho. So that's how I compete in this competitive business. Unang-una, sa aming paniniwala, ang pagnenegosyo ay kailangan ay tinatawag na meron kang debosyon at matyaga ka. Hindi ka nag-iisip ng mahabang oras ng paghahanap buhay. At kailangan maging tapat ka sa iyong customer at maniwala ka rin sa produkto mo. Okay? Believe, dapat ang mga tao na mailagay mo lagi, honest. Saka dapat sila, customer friendly ka talaga. Diba? Yung transparent ka din sa mga tao mo, alam nila kung ano ba yung goal ninyo. Pare-pareha dapat naka-align sila dapat kung ano yung tinutumbok nyong goal para sa business. Kasi unang-una, dapat maipaintindi sa kanila. Sila muna yung talaga yung mag-benefit lagi. Kasi nga, maliit pa eh. Kaya, kumbaga, sila yung mauuna. Well, in order for us to be successful, siguro ang sasabihin ko yung may kaugnayan sa akin. Number one, I pray. Okay? I ask the Lord na patubayan ako, gawin niya ako sa business. I even ask the Lord to give me clients. No? And because of that, ang lagi kong tinitingnan ay may principle client first, no? Kailangan happy ang kliyente ko, ang customers ko. Kung hindi sila happy, I will not be happy also. So may principle is kailangan masaya sila. Kung sila masaya, ay ang paniwala ko they will give me business. Yun po. So kasi po, di ba, customers defines the business po. Yun po. So, Kasi kung customer mo hindi happy, wala rin po. hanggang doon pa lang. Tapos mo yun, hindi ka re-recommenda sa mga kakilala. Samantalang ako, no, yung isang ginawa ko, dahil tuwan-tuwa siya, lahat ng kaibigan niya, sabi niya, engineer, bibigyan kita ng maraming papagwasa. Nagkatotoo yun. Sunod-sunod yun. Kasi happy sila. Alam nila, hindi ko sila dinadaya. Pangalawa, feelings nila, mas ganansya ka sila kaysa akin. Kaya, I think that's the way para kayo maging successful in your business. Hindi dapat ikaw lang ang masaya. Dapat masaya lahat. Pati mga tauhan mo dapat masaya rin. Unang-una, kailangan determinado ka na ang iyong gagawin ay gusto mo. Ikalawa, naniniwala ka sa produkto mo. At pangatlo, handa kang magtiyaga at magkaroon ng mahabang pasensya dahil iba-ibang tao ang iyong makakaharap. At handa mo rin tanggapin kung sakaling hindi ka magtagumpay sa iyong negosyo. Yan. Okay na. Huwag sila matakot sa race. Kasi kung hindi nila itatry, never sila makakapag-start. Sige lang, go lang ng go. Huwag mawalan ng pag-asa. Kung meron mang failures, kasama yun. Sige lang. Hanggang makita mo talaga kung ano yung tama mong ininegosyo. Kasi marami ka minsan maririnig na input sa iba, pero hindi rin minsan naka-align kasi kung ano yung gusto mo. Kaya sige lang, try ka lang. Huwag ka matakot sumubok. Kasi sa una, kailangan desidido ka. No? Kailangan talagang gusto mo. At hindi ka takot malugi. Kasi bahagi ng pagbibusiness paminsan-minsan malugi ka. Pero dapat lang ay
kumbaga, kung malulugi ka sa dalawa lang, huwag naman lagi kasi hindi ka rin Progress. dapat every time malugi ka, you will learn from it and grow. So, ang payo ko sa inyo is, kailangan, number 1, gusto mo, pangalawa, desidido ka and do something about it, at huwag kang matatakot na malugi kung gusto mo maging successful ka sa business. Yung capital, it will just come in kapag ka desidido ka, pag talagang gusto mo. Sabi nga, if there is a will, there is a way. Merong paraan. Una, gusto mo ba talaga? Pero kung kayo ay half-hearted, siguro wag na. Kailangan po buo talaga yun. Talagang buong puso mo. Talagang yun ang gusto mo. Kaya nga, parang passion. Parang passion mong mag-business. You will be successful in business. I'm quite sure of that. Okay? Apo, yun. Meron tinatawag kasi diyang calculated risk. Walang business na walang risk, pero calculated. So, that's it.